Isang magandang araw mga ka-DIY. Panibagong video na naman ang isi-share natin ngayon sa ating mga ka-DIY. At itong videong ito ay isa sa mga innovation na naman or isa sa mga version ng DIY power bank. Gagawin natin itong DIY power bank na ito nang dahil ito ay isa sa mga request ng ating ka-DIY na si Spicy Boy. Big shout out sa iyo, Idol, Spicy Boy. Ang sabi niya, Idol, pwede mo ba gawa ng video kung paano siya gamitin? Ang tinutukoy dito ay yung ating tinatawag na 3S BMS module. Yan. Sa iba, tinatawag din itong 3S or 18650 protection board. No? Ang purpose natin ngayon, gagawa tayo ng power bank gamit itong module na to. Kaya ito yung mga components na gagamitin natin. Unang-una syempre, gagamitin natin ngayon itong 3S protection board. Meron tayong tatlong 18650 battery na gagamitin. Now, kung ito ay gagawin nating power bank, ayan, meron akong bagong i-introduce sa inyo na USB or 5 volts module galing sa 12 volts. Ito yung isa sa pinaka-akma na gagamitin natin. Actually, ito is pwedeng mag-input ng 12 to 24 volts na merong 5 volts DC output at 3.1 amperes. Malakas. Pwede ito or mabilis ito pagdating sa charging. Okay. Ngayon, bakit ito ang gagamitin natin? Ito yung saktong gagamitin natin para sa design natin nang dahil nga yung ating gagamiting battery pack dito ay in a form of 3S. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo dito ng output na 12 volts. At meron tayong mga accessories na gagamitin. Nandito yung ating DC socket para in case na nalobat yung ating power bank, pwede nating i-charge. It's either pwede siyang i-charge gamit ang solar panel or di kaya ay ang adapter, AC adapter. Naglagay na rin tayo ng power switch, no? Para anytime pwede mong i-on or i-off yung ating circuitry. At lastly, nag-provide na rin tayo ng enclosure. Ito yung paglalagyan natin ng power bank. Para sa mga interested, ito ay isa sa mga collection na enclosure ko. Para sa mga interesado at gusto ring gamitin itong ganitong transparent enclosure, meron akong naka-provide na link dito sa description. Pwede nyong makita at ito ay at a very affordable price syempre para sa mga ka-DIY natin. Okay, so tara. Simulan na natin yung actual development. Unang gagawin natin syempre, kinakailangan muna nating i-prepare yung tatlong battery. Ayan. Ipipwesto ko ngayon yung battery ng naaayon dito sa magiging design or hitsura nitong ating pinakang protection board. Okay? Then, susundan ko lang itong pre-provide kong wiring diagram. Ganon din sa inyo mga ka-DIY para hindi kayo maligaw. Susundan nyo lang itong wiring diagram na ito. Ito yung magiging guide hanggang sa matapos or mabuo itong ating project ngayong araw. So yan, na pwesto na natin yung tatlong battery. Ang magiging next setup natin dito, positive, connection lang yan, dire-diretso hanggang negative. Parang nag-series lang tayo ng tatlong battery. Okay, tara, lagyan na natin ito ng wiring. So yan, lahat ng terminals nalagyan na natin ng wiring. Ito lumalabas na series lang, positive, unang battery, dinugsong dun sa pangalawang battery. Pangalawang battery, dinugsong naman natin dun sa pangatlong battery. At ito na yung negative. Okay, so bago nyo ilagay yung ating protection board, mas mahalagang meron kayong insulator na ilalagay muna dito para pag linapat nyo dito, hindi riktang didikit yung ating board dito sa battery kasi mamaya posibleng mag-cause yan ng short circuit. Yun yung ikakasira. Mas mahalaga yung insulator nyo medyo makapal.
So yan, ito na yung ating DIY. So mayroong mga diskarte kung paano maging mas malinis to. Pero sa ngayon, ganitong setup ang gagawin natin para at least masundan din ng ating mga ka-DIY. So yan, after na ma-solder natin yan, yung mga accessories natin, lagyan na rin natin ng mga wirings. Lagyan na rin natin ng wiring itong ating DC socket. Itong next step na gagawin natin, i-mount na rin natin sa chassis mismo yung ating charging module. So yung casing natin, nag-provide ako dito ng saktong-saktong butas para dito sa ating charging module. So yan, fix na fix yan. So pero meron tayong option dyan kung gusto mong i-tornilyo pa yan. Next na i-install natin yung power switch. So, maglalagay tayo ng power switch pero ito naman ay optional. Para in case lang, pwede nating i-off or i-on yung ating power bank mismo. Then, proceed naman tayo sa magiging actual wiring. Okay. So, ito na yung wiring natin dito sa dalawang component natin. So, ang ibig sabihin nito, saka lang ito gagana, yung USB port natin, saka lang gagana kapag nag-power switch tayo. Then, pagdating naman dito sa wiring, pagdating sa battery, it's either erekta lang natin to, walang magiging problema. No? Or else, meron ka pang mga additional na ilalagay. Pagdating dito sa pag-solder ng wiring dito, isabay na rin natin itong charging module. Ayan. I-fix lang natin dito sa casing. At ayan na. Almost tapos na yung ating power bank. Ipipwesto lang natin to dito sa ilalim ng maayos. Kailangan naka-fix lang. Yun! So, yan. Meron na tayong panibagong power bank na naman. So, pwede mo siyang ipwesto ng ganito. Pwedeng patayo. Yan. Any orientation, pwede siguro. Okay? So, sa mga ka-DIY natin na magtatanong, paano naman i-charge itong power bank in case na nalobat? Meron dalawang option na pwedeng gamitin. Paano i-charge? Pwedeng gumamit ng AC adapter. Ayan. 12 volts AC adapter. Ngayon, maghahanap lang kayo ng saktong voltage para sa charging nitong ating power bank. Merong mga nakikita kasi ako mga nagdi-DIY na napakaselan. Pag sinabing ito ay 12.8, talagang naghahanap sila ng 12.8. Pero for practical purposes, basta meron kang 12 volts adapter, magcha-charge yan. Okay? So, nasa sa yun na yan kung ano yung preference mo pagdating sa DIY. Kung wala kang AC adapter, pwede ka pa rin gumamit or pwede ka pa rin mag-charge sa pamamagitan ng solar panel. Pwede kang gumamit ng 12 volts solar panel para i-charge yung iyong power bank. So, yan. So, ganito lang ka-simple yung ating DIY. Okay. So, at last, ito na yung ating na-assemble na DIY mini power bank. So, kung sisilipin nyo yung likod niya, medyo hindi pa ganun ka-pulido yung ating wiring. Pero meron pa tayong room for improvement. So ngayon, ipapakita ko lang muna yung hitsura nito kapag gagamitin na natin. Unang testing, sana gumana. At ayun. So nakikita nyo mga ka-DIY, meron pa tayong pa glowing ngayon.
kapag umiilaw yung kanyang blue LED indicator, ibig sabihin, working na yung ating power bank. So, medyo nag-add tayo dito ng 10mm na super bright LED. Hindi tayo nagtitipid ngayon sa kuryente kasi gagawin natin itong solar powered. Now, itong ganitong klaseng BMS ay naka-design lang talaga yan for 3S1P, no? Kaya nga naka-triangle yan. Kasi baka mamaya merong ka-DIY tayo na magtanong, pwede ba, idol, gawing doble yan, gawing 6 na battery. So, pag gagawin mo, idol, gawing 6 na battery, mag-switch ka na doon sa ibang klase ng BMS na mas mataas yung current rating na kaya ng 3S, 2P, 3S, 3P at mas mataas pa. Okay, ngayon, i-check naman natin yung output nitong ginawa nating power bank. 5.13 volts, which is good na good yung kanyang rating. Try naman natin kung gagana. Baka naman walang gana to. So, yan. Okay. So, yung LED na to halos, nagdodraw lang siya ng 0.11 amperes. Pero itong power bank na to is nakadesign ito for fast charging na talagang nagbibigay siya ng mas mataas na amperage. Pwede na rin palang pang ilaw to. Ayan, no? At pwede rin nating ibago yung pwesto. Ito yung ating mini power bank. Pwede rin ganitong pwesto yan. Okay. So, yan. Meron na naman tayong panibagong DIY. At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.